Ito po ang score mga idol sa simula ng fourth quarter sa laban ng Spurs pati ng Lakers. Tabla lang, di ba? All 89. Sabay ito po yung final score ng laro, 126-102. Kaya anything can happen talaga sa loob ng isang quarter. 13 puntos lang po ang Lakers sa buong fourth, sabay yung Spurs naman ay 37 points at yan po ang pag-uusapan natin ngayon kung paano sila nag-collapse kontra sa Spurs. Unahin natin to, like literal na ang daming ganito sa game na ito mga idol. Okay naman ang nangyari, like nakapag-switch naman po si Jackson Hayes dyan kay Keldon Johnson. Pero kaya nga maraming fans ang humihiling ng isa pang big man mga idol kasi hindi po magampanan ni Jack sa maayos yung role niya bilang isang backup big ni AD. Masasabi ko naman na okay yung ginawa niya rito talaga. Challenge niya sa abot ng makakaya niya itong layup ni Keldon Johnson kasi o yun nga, nakakapag-layup sila kontra sa big man. Again mga idol, dito, hindi naman nagkulang si Jax talaga or like tinatamad. Aware siya na ganyang dapat siya ang mag-rim protect. Pero hindi pa rin sapat talaga yung presensya niya para matakot tong Spurs na atakihin siya. Ito pa yung nakikita nating problema sa Lakers na hindi po nila nagawa ng paraan. Focus tayo dito kay AD pati Christie. Sa pick play nga po ng Spurs sila yung involved sa depensa kasi. At ang paraan po ng Lakers para i-cover ang pick and roll ay switch lang. Si Davis narito kay Paul, si Max naman po ay nakay Basi na. Now, makikita mo rin yung basketball IQ ni Chris Paul mga ito sa pagkakataon na ito. Kasi tignan nyo yung postura ni Christie. Naka-front siya dyan at sinusubukang harangan yung angulo ni Paul papunta kay Basi. Ganyan talaga ang madalas mong gagawin kung may disadvantage ka sa ilalim. And imbes na hanapin nga ni Paul yung kanyang big man na risky nga rin kasi baka maagaw pa ni Max yung bola, kinuha na lang niya yung matchup na ito kontra kay AD. Ang naging maganda rito mga idol ay naging kampante si Paul sa kanyang big man. Dahil ganito nga po ang postura ni Max kay Basi, wala nang nagba-box out kay Basi ngayon. Kaya kung magmimintis man si Paul dyan, ayan, yung pinakamalaki ng Spurs ay malaya sa loob. Ganda rin ang recognition na yon mula kay CP. Ganun lang kadali mga idol, supposedly ay isa sa mga best perimeter defenders ng LA itong si Christie. Pero ngayon nga po ay dinadala siya sa poste kung saan mas hefty na Harrison Barnes ang kalaban niya. Kung si Lebron yan malamang ay kayang-kaya, pero masyadong manipis nga po si Max para tapatan effectively itong si Barnes. Kaya siguro yan kung makakatapik siya sa ibaba pa lang. At ayan nga, inusog lang siya ng inusog ni Barnes papasok. Kaya in shambles na rin ang depensa rito ng LA, Max versus Barnes na naman sa high post at kanina kinain nga siya. So ngayon ito po si Lebron na nagbibigay ng help para syempre hindi siya tuluyang bulihin sa loob, which makes Chris Paul na libre na at foul na lang po ni Lebron. Penalty na agad sila niyan mga idol. Hindi lang po si Christie yung ginanito ni Barnes mga idol kundi pati si Austin Reeves. Hindi po mga maliliit na players yung mga to pero syempre mas maliit naman sila kontra kay Barnes at ginamit niya yung advantage na yun, fouled na naman. Ginamit rin po ni Paul yung concept ng auto-switch ng LA sa kanilang advantage. Ganito na naman. Umangat po si Davis dyan sa kanya, kita nga po natin. At si Reeves po ay napaswitch kay Wemby. Mahirap po ito na sitwasyon kay AR malamang kasi hindi niya mapipigilan si Wemby sa loob kung mapapasahan siya. That's why nag-aabang din po si DFS dyan para hindi siya nag-iisa. Ganyan talaga mga idol. Kailangan mong mag-help. At bilang mahusay na point guard nga po si Chris Paul, nababasa niya yung mga yan kaya gumawa na lang siya ng skip pass. In-skip yung pass na doon kay Wemby para doon sa isa niyang kakampi sa mas malayo. Pero mukhang kay Wemby pangharin yung pasay. Akala nga niya sa kanya talaga kaya inangat niya yung kamay niya ng ganyan. Biglang lobo na sa 16 yung lamang. Sabay nilagay pa nila si Wemby bilang isang pick and roll ball handler. At dahil nasa ibabaw to, nanenegate po yung kakayanan ni AD na magprotekta sa rim. Kasi kailangan niyang i-cover si Wemby Tignan nyo nung pagpasa kay Castle, si Reeves lang yun nandyan para protektahan ang loob. Kasi isa lang po yung rim protector ngayon ng LA. Kinain na naman sila. Tapos may mga turnovers din po yung Lakers sa quarter na ito na talaga namang nakasakit din para hindi sila makahabol. 4 turnovers yan sa buong fourth quarter samantalang 0 naman po para sa San Antonio. Okay din po yung pinakita nilang depensa kontra rito sa LA kaya nga 13 points lang sila sa buong fourth quarter. Pero sa ibang video na yon mga idol, balayan po yung iilan sa nangyari kung bakit nag-collapse na nga lang din ang Lakers sa depensa. Tila andaling makahanap ng butas nitong Spurs. Kaya ano po masasabi nyo sa ginawa nila kontra rito sa LA Lakers mga idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And kahit na hindi na po Pasko, ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Giannis Immortality 3. Hanapin nyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.